ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Hello, Insay mangutana. Diray. Diri ako. Diri magtindog. Ha? Dito nga. Ang mangutana diri sa tunga. Tindog diri sa tunga. Ha? Diri? Okay, maayong hapon. Ana lang kay pangutana, Brad. Unsa may baruganan sa same-sex marriage karon nga gi-recognize man si gobyerno? Nga gi-recognize? Gi-recognize si gobyerno. Kadungdong kasi inaingon si Digong sa una nga. Si Digong ba? Si Digong nga. Kalipay mo na nila. Ingon si Digong. Sige tayo, usbay mong pangutan. Unsay ako ang opinion mahitungod ni anang same-sex marriage ba? Kaya diha sa so mo to'y una nimo nga pangutana. Nya tubagon na nako. Sige. Hantod karon ang gobyerno sa Pilipinas wa pa gid mausab ang iyahang tudlo. Hantod karon gidili gihapon ang same-sex marriage dinhi sa atong nasod. Mao na panalitan si Aisa Sigera nagpakasal sa Amerika sa iyang uyab nga anak ni kinsa ganitong di sa trilyo, no? Sa Amerika kunuhay gikasal sila, sibil. Pero pag-abot niya dinhi, kung mo pirma siya og dokumento, biodata baron or unsa, pag-abot sa civil status, maobliga siya check sa single. Di niya pwede ang isulat dito nga married siya. But pasabot, intonsi sa imong pangutana, wa gitugtan. Laing pangutana. Nga kana sir si okay na to tay, katong nga pangutana. Vice ganda kay ang yang asawa si ayon laki gihapon. Na unsa ba na? Kanang makita nato sa TV, social media, kita nakatay sa ilahang marriage contract wa pa. Wa noon. Kay wala may marriage contract yung tinuod. Mao tay tubag sa imong pangutana. Okay, next nga mangutana. So ang akong pangutana, Brad, man aduha na ako kapangutana, ako na lang tibon para usara ka barog. Ang una na akong pangutana mao mahitungod ni sa atong icon kanang larawan. Usara si Kristo, so usara po'y panagway sa iyang larawan. Ang akong pangutana mao ngano man ang larawan sa ubang nasod pananglitan sa Afrika. Afrikano man po si Kristo dito. Pananglitan sa Chinese, insect man po si Kristo dito. So manay akong pangutana. Ikaduha, adres Pilipinas, either Hudeo or Filipino, naman tayo dagway ana. So ang ikaduha ng pangutana mao, unsa may kalainan ining Eastern Church or Orthodox o sa atong Romano Katoliko nga simbahan. Mao na pangutana. So duha ang pangutana ni Brad, no? Una, ngano man mo mga Katoliko nga usa ra man kahaan yung Kristo? Unya nganong pag-abot sa mga nasod, pagprosesyon ninyo maglaray man lelahi magdagway. Nay itom, nay panguog ilong, nay taas kaayo tisoy-tisoy. Nay uban matso, nay uban may bilbil gamay. Unsa man gyud tinuod? Yan na. Ang atong tubag pulos kana tinuod. Take note, si Kristo mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Og ang ekspresyon nato isip tinuhuanon nag-agad kana siya depende sa atong kultura. Nakuha ninyo? Buti pasabot, pananglitan sa mga Chinese, doon na sila Our Lady of China. Singkit po mata. Muadto kag Bangkok, Thailand, kay nag-attempt pamigtukod adto og CFD, mga year 2016, doon na po'y Our Lady of Thailand. Nakaana po, taas og kuko na po'y pinatumoy-tumoy. Diri po ka sa Pilipinas, na po'y Maria sang Birhen, di po kay medyo taas og ilong. Pero suod kayo sa atong nasod Pilipinas. Kay gitawag gingan lang man siya inahan sa barangay. Barangay maligon nga barangay kapunungan nga pinili ni Maria. So ang tubag ato tay nag-agad depende na siya sa kultura.
Mo na dunay mga ekspresyon. Ang pangutana, daotan ba na siya dili? Kaya ang Ginoo dili man muguba sa kultura. Iya mang hingpiton ang kultura. Sama si Jesus nga artista nga ginganlan og Piolo Pascual. Niining puntuha, nahimo siyang Superman, pag-abot diri Spider-Man, pag-abot diri si Machete, apan maura gihapon nga persona si Piolo Pascual. Si Cristo Karpintero, di nahimo siyang magtutudlo, nahimo siyang mangingisda, nahimo siyang propeta, maestro, nga nahimo siyang sama nato gawa sa sala. Gilansang niya yang kaugalingon nga unta kita untay ilansang. Napuno siya sa dugo. Alang sa atong mga sala. Sumo na ang Ginoo, gumikan kay ang gitukod Katoliko, meaning pagtulunan nga mukaylap sa tibuok kultura, sa tibuok kalibutan, hantod nga siya mubalik, dimudo ang iyang dagway, pagarespetuhan sa tanang mga nasod. Mao na giingon sa Isaias 2, versikulo 1 ngadto sa 2. It shall come to pass that the mountain of the Lord's house shall be established at the top of the mountain, and all the ends of the earth, all the nations of the world, maganayan, magambahan, magpasakop ana nga simbahan. Ug way lain, simbahan man na nga gitukod ni Kristo, Katoliko. Kaya ang Katoliko lang ang dunay kapasidad nga unsa nga mukaylap sa tibuok kalibutan, isangyaw ang tanang gitudlo ni Kristo ug mag-uban si Kristo hantod sa kahangturan. The triple Catholicity on the character of the nature of the church that Christ has established 2,000 years ago. Kaduhang pangutana, unsa may kalainan ni anang Eastern Orthodox ug kita nga Romano Katoliko? Sumala pa sa World Young Students Encyclopedia, matod pa diha, for the first 1,000 years, there's only one religion, Christianity. Hantod gani abot ang mga Orthodox 1054 ning supak sa simbahan, ning gawa sila sa simbahan. Mao na nga to be a Christian is to be Catholic and vice versa. Karong si manahuna ang ebanghelyo nato ay ang unang basahon naa sa buhat 11 bersikulo 20 ngadto 26. Kamo mga CFD memorya dinyo na. Nga naman. Ang setting ana, ang unang mga sumusunod ni Kristo nga naa sa Antioquia gitawag sa unang higayon og Kristiyano. Buhat 11:26. Diba? Mabasa na sa karong si manahuna nga unang basahon. Unya, take note, ang simbahan sa Antioquia, which is around 60 kilometers from Jerusalem, Judea, imo man ang baktason panorte kay padulong man nag-Turkey. Ang unang obispo dito si San Pedro. Pagka 105 AD, kinahanglan ni San Pedro moadtog Roma. Mao na iyang gibilin karon si kinsa? Si Ignacio. Si Ignacio 105, 106 Anno Domini, miingon siya nga ang mga obispo, ang mga Kristiyano nga naa sa Antioquia gitawag og Katoliko. So wherever the bishop is, there is the Catholic Church. Ug ang unang mga Kristiyano, buhat 11:26, gitawag og Christian sa sulod sa Antioquia. Kinsa may unang nagbungat ana nga termino? Narabay mga laing tinuhuan nga, moingon sila nga, unsa di mo relihiyon, Brad? Katoliko ko. Ay, Katoliko di ka ako kay Christian. Murag ilang gibulag ang Christian o Catholic. Ang nagbungat sa pulong Christian sa buhat 11:26, ibaw mo kinsa? Si San Evodius. Kinsa? Si Saint Evodius, one of the 70 disciples of Saint John, buhi pa si John, gipili si Saint Evodius, maoy nag-asoy nga ang mga sumusunod ni Kristo, tawag ng Kristiyano, kinsa man si San Evodio, usa ka Katoliko nga obispo. Mo na, moingon gani ka Kristiyano, kurihi, meaning i-correct ang atong mga igsuon nga mga dili Katoliko. Ibalik ang lamisa, Brad. Kinsa da ay nag-asoy anang pulong Kristiyano diha sa Biblia. Labaw na diha sa buhat 11:26. Wa man nagipanganlan diha bisan pag-ukbo ning Biblia ninyo. Ang sagrada tradisyon na wa masulat nag-ingon nga unang dibungat ni ana usa ka obispo nga Katoliko nga ginganlag Evodius. I-click na sa internet, na naman tayo mga cellphone karon. Kung high-tech mo, ingnan ninyo, hey Google, who used the first word Christian? And even karon, naamoy Apple, i-click niyo si Siri. Naamoy Samsung, i-click si Bixby. Naamoy Google, i-click si Google. Google Alert. Ingna, hey Google, who found the Catholic Church? Hey Siri, sa Apple nga cellphone, who found the Catholic Church? Di, mga relihiyoso na mga cellphone na, kay kompetensya man silang duha.
Pero pangutan na, ang tubag nila, common silang tulo. Si Bixby sa Samsung, si Google sa Android, si Siri sa Apple. Unsay tubag nila? Paingon ni Mog, hey Siri, Bixby, hey Google, who found the Catholic Church? Ang tubag in taon nila, common. Jesus Christ founded the Catholic Church. Mas maayo pa ang mga hinagiban kay mutugan. Samtang ang mga pastor, bisan pag imo nang iyag-iyag silang atubangan ng ebidensya, di gihapon ka pruiba. Managlahi ba yan ng ebidensya o pruiba? You cannot prove without evidence. Proof is the result of the evidence. Di ka kapruiba kuha ebidensya. Kung sa lantugi pa na, di ba? So, karon, unsay kalainan sa Orthodox? Ang Orthodox, mga Kristiyano ni atong 1050 nganing bulag sa simbahang Katoliko og nagpadayon na sila hantod karon. Ginganlan na sila Orthodox Church. Kabantay mo atong naay gidunggab sa Facebook nga nagganang kuan, naitabon sa ulo nga bunguton nga tiguwang nga ginganlan og metropolitan nga obispo, di man to Katoliko nga obispo, Orthodox man to nga obispo. Ha? So, atong giampo ang simbahan dunay dokumento ni ana, na kining gitawag nato nga kining Nostra Aetate o kining gitawag nato nga dokumento sa Second Vatican Council na in interreligious dialogue, naninguha ang simbahan nga mabalik sila. Kay sa laktod sa pagatinuod, kung doon na may mga dili Katoliko nga naa sa tong palibot karon, kung unsa man ang kaayuhan kay nagbasa sila Biblia, properly belonging na sa tinuod nga iglesia. Mo na kita nga naa sa tinuod nga iglesia, we have the highest obligation to know and to engage conversation with them. Mo na atos lang pasabton nga brad, tama man na nga nigamit kag Biblia. Apan kanang Biblia ang imong gihuptan, sometime wa pa mausong printing press, giampingan in taon na sa amuang mga kaobispuhan. Mo na nga dunay mga hitabo nga gipadlakan kay nadtong panahona kinahanglan ka pa mo patay og 300 ka mga karnero, paugahon ang ilahang panit, mag-hire ka pag iskriptoryon o sa kamunghi nga batid magsulat. Unya sulaton na sulod sa napulo hangtod 15 ka tuig. Nga ikaw dili nimo na lakan pag makumpleto? Natong panahona ang Diocese of Tandag pananglitan, dunay usa lang ka Biblia. Kaya ang Biblia natong panahona sa balor karon sa ato ang kwarta, bukabat og 1.5 million ang usa. Dili ka-afford ang usa ka simbahan nga mawala ang ilang kopya kay wa na sila gamiton panahon sa misa. Muna dunay hitabo sa kasaysayan nga ginalakan ang Biblia. Dili aron ingon nga dili ipabasa, kun dili ampingan kay wa nay laing kopya, mawala na mahurot na pud ang 300 ka mga kanding o 300 ka mga karnero. O di malas pa maapil inyong karnero ng panahon na. Nganong napulo hangtod 15 ka tuig, wala pa nauso ang Dasurico, wala pa nauso ang Davao Light, wala pa nauso ang electric company, himuon sa panahon sa adlaw. Wala pa ibulpin ka to. Masipir ka usa ka buok nga kanang kuan, karnero langkat, usab lapod. Unya tahion na po na siya. Sa tanaw ninyo, dili lisod? Nauso ang printing press 1400, 1400. Human nga nilupat na si Kristo sa langit. Unya mo yung ka Biblia lang maluwas na ka. Ang unang usa ka gatusan og 400 nga katuigan sa simbahan, wa pa mauso ang Biblia, wa pa printing press. Kung ikaw karon pobre, di kay kakapalit og isa ka sakong bugas. Unya, kung maunay prinsipyo sa mga dili Katoliko, ay pertindaghanag na impierno. Mao na sayop ng pag-ingon nga Biblia lang maluwas na ka. Ang atong tubag sa Katoliko ana, pastor, basig giluasan ka lang. Sa mo tubag sir, ang Orthodox, mga Kristiyano nga nimbulag sa simbahang Katoliko, unya karon ato gyapon ginaampo nga sila mahatiunay sa usa lamang kapanon diya sa usa lamang ka magbalantay. Lain pangutana. Okay, diri sir. Ikaw? Sige. Mayong hapon sa tanan. Kamay lang ko pangutana, specific lang palihog. Ang Mateo 16:18 nga kantar si Kristo nagtukod og sa kasimbahan. So ikaw Pedro ning ibabaw ni bato ako tukoro ng akong simbahan bisan sa kamatayon wala dili makabuntog niani. So sa diha nga teksto wala nabanggit diha ang word Katoliko. Ikaduhang pangutana, amahan ug ang anak usara apan tulo ka persona. Amahan, anak, ug ang sa ngalan samahan, anak, ug ang espiritu. Sa pulong persona is proper name. Apan ang amahan, anak, ang espiritu is common name. Yan ang pangutana ko. Salamat sir. Mura tag nag Bible study no?
Convention/Bible study. Salamat, sir. Ang atong tubag po di specific. Sa San Mateo 16, versikulo 18, wa diha panganli ang pangan simbahan. Kay gingon diha, ikaw Pedro ba to? Ibabaw nimo tukuron ko akong simbahan. Apan nganong makonekta man nato siya sa pulong Katoliko? Gumikan kay aron maila ang matuod nga simbahan, kinahanglan nakaabot si San Pedro. Tama mali? Ang kahinagbi, ang kaistorya ni Kristo kinsa? Si Pedro. Ang kaistoryahan ni Pedro, si Kristo. Di modo, kinahanglan ang lugar. Kinahanglan ang dapit kung diin si San Pedro namatay, kinahanglan doon na nay marka sa gitawag na tog pagkamakailapon sa simbahan. 2017, palaran ko na nga nakaadto ko anang Roma. Nakatungtong ko anang lubnganan ni San Pedro. Mao nay una nga sementeryo panahon ni Constantine the Great. Diha gilubong si San Pedro. Unya karon mao na ang sentro sa simbahang Katoliko. Atong balihon ang lamisa. Kung matudlo sa laing tinuhuan nga dadto gilubong si San Pedro sa ilang simbahan, basig makaangkon sila sa usa sa mga marka. Apostolikanhon. Niining upat ka mga marka, usa balaan, Katoliko o apostoliko nga simbahan, walay bisan kinsa nga tinuhuan sa karon nga panahon gawas sa simbahang Katoliko. Ang naa niini. Gani, ang hagit sa simbahan, bisag usa lang sa upat, naa sila. Apan hantod karon. Bisan patayng lawas ni Judas, naunta silang simbahan. Wa gyoy makita. Para matultulan unta nga apostolikanhon. Mo na sa San Mateo 16:18, ang ato ang masulti diha si Kristo mo'y nagtukod. Buti pasabot, pagtan-aw nimo sa SEC registration kung si Felix Manalo mo'y nagtukod, dili na tinuod nga Iglesia ni Kristo. Kung sa MCGI, sige nga na ito, Eli Soriano mo'y nagtukod, sumala sa gipirmahan, dili na tinuod. Hilabaw pa nga si Kibuloy nagtukod sa Kingdom of Jesus Christ, the name above every other name. Ikuhaan na naglisin sa mga pusil. Itong kihantod karon, dili samas tong Ginoo, panahon sa Birni Santo, ni surrender atong Ginoo, aron ilansang sa krus. Apan ang bagong propeta nga nagpakapropeta, hantod karon gipangita na lang ni kupas ng waran to baris, wa lang gihapon mituha. Ikaduhang pangutana sa Juan 10:30, ako ag amahan usara. Unya, ngano daw ang amahan, anak, Espiritu Santo, common name daw siya. Sa ato ang grammar, makonsider nato na. Pero ang grammar sa Ginoo lahi man, kay ang pulong amahan dira capital A man, dili man na small a kung basahon. Unya ang anak diha dili man na capital dili man na small a. Big A man na, o ang Espiritu Santo, capital E man na, capital S. But pasabot, persona referring to, unsa man, proper names. What is the name of God? San Mateo 28:19. In the name. Kabantay mo pag manguros mo? Unsa isulti ninyo? English usa ta kay grammar man ni ato. In the name. Unya, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pangutana. Tuluman kangalan, nganong in the name lang man, nganong dili man in the names. Wa mo mahibulong yan na. Kay ang pangalan sa Dios, Yud He Waw He, sa Tetragrammaton ay Amhuam. Nga sa dihang si Kristo ni kayab na sa langit, ang iyang ingon, sa ngalan, sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Wa niya na gibulag ang esensya, nabulag ang pangala, ang persona. Father is different from the Son and the Holy Spirit. Pero dili sila managlahi nga kinaiya, usa lang ka kinaiya nga ginganlan og Dios. The Father begets the Son was begotten by the Father, and the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son through inspiration. Mao nang dogmatic formulation of the dogma of the Trinity. Ug walay makalapas niya na. Mo nagingon sa 1 Juan 5:7 ngadto sa 8, dunay tulungan nagpamatuod ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo ug kining tulo usara. Ang yawa gani Santiago 2:19 nagtuo ganing usa lang ka Dios, himuon nimo nang duha, alabaw ka pa sa yawa. So mo titubag Brad nga kato dili to siya common name, proper name to siya, referring to the triple personality, triple persons, no? Sa isa lang ka essence nga gitawag nato og Dios. Okay, lain pong tana. Ana Brad, valid ba ng simba sa SSPX kaya ang SSPX ilamang ipamatuod nga ang atong pagsimba is invalid. Ora. Nahibaw mo unsa ng SSPX? Familiar mo na?
Kisa may pamilyar, taas ang kamot para makita na consensus. 1, 2, 3, 4. Kamay raman di ay. Nara mo sa mga 0.2% siguro. Ang SSPX, Society of St. Pius X. Usa ka grupo nga gitukod sa usa ka kanhing arsobispo, unya gisuspended sila 1975, unya gi-excommunicate 1988, unya gilibkas ang excommunication ni adtong 2009. Ang ilahang misa balido, apan ang ilahang pag-operate, meaning ang ilahang transactions sa mga magtutuo, ginganlan na sa canon law og illicit. Meaning, wala nag-operate sa normal nga pamaagi. Pulis ko sa Davao. Pag-abot ako diri, pulis gyapon ko. Pero ba ko'y katungod manakop diri. Kaya nga akong assignment naa sa Davao. Balido ko nga pa nga pulis. Pero pag-abot diri, magbakasyon ra ko. Nakuha ninyo? Sa samang pagkaagi, ang SSPX mga balidong pari. The moment nga gihimo silang pari, silang mga obispo, automatic litis sentency excommunicated ang mga pari. Mo na ibalaod simbahan. Motambong ka silang misa balido, pero pagawas nimo, conscious ka nga maunay kahimtang nila, nakaambit ka sa ilahang pagrebelde sa simbahan. Nakuha ninyo? Basi na i-follow up na pangutana. Wala na. Ikaw na lang, ma'am, sunod. Diri kay para makita. Diri, ma'am, diri. Ang mangutana mo tindog diri. Okay, mayong hapon, Brad. Kanina kahatag yun ni sa ako og kanang conflict kay nagka-chat ni sa akong friend. Medyo nakaingon jud ko nga wa gyud ko makatubag exactly. Ang akong pangutana subay sa imong gisaysay, ang atong simbahang Katoliko gikan sa Roma, Spanya hangtod niabot sa Pilipinas sa tuig 1521. Ang akong pangutana, unsa may nauna, Muslim o Katoliko? Salamat, ma'am. So, unsa ba'y nauna? Kristyanismo o Mohamedismo? Mohammedans. Si Muhammad na tao niya itong 570. Then, nahimo ang iyahang tinuhuan nga Mohammedism or Islam niya itong 623. Si Kristo na tao, kung namatay na lang para at least dool-dool gamay, 33 AD. So kung gikan 570 minus mo 33 AD, roughly na ay 540 years na time gap. So kung imuhang tanawon, kinsa may nauna? Of course, si Kristo. 1 Juan 5:4 ngadto sa 5, kung si Kristo wala pa nabanhaw, kawang ang atong pagtuo, ug mauni ang nakapapukan sa kalibutan ang atong pagtuo. This is the victory that conquers the world, our Catholic faith. Na naman, maulang ni ang tinuhuan nga pag-ingon sa nagtukod, Juan 10:17 ngadto sa 18. Walay bisan kinsang makapatay kanako. May gahom ako paghalad niini, ug may gahom ako usab pagbakwi gikan niini. Sa ikatulo ka adlaw, base sa siyensya mo, aksyon nagdunot ang patayng lawas. Mao na sa banag-banag sa adlaw nga Domingo, instead nga madunot ang lawas sa atong Ginoo, ang atong Ginoo buhi ug wa na magkinahanglan og tambal pag-usab. Samtang si Muhammad, purya hisgot sa maigsuon natong mga Muslim kay girespeto man nato sila, ang ilang magtutukod kay si Muhammad hantud karon nagpabilin gyapon sa lubnganan ug wa gyud mabanhaw. So kinsa may nauna? Ang mabuot nga lungsod na mo'y mutubag. Salamat. Lain pang tana. Follow up na ako, Brad, kay mao na akong gisulti. Pero ingon niya, sa Pilipinas man, 1521 niabot ang Kristyanismo sa Pilipinas. Hasa may nauna? Sa Pilipinas, kay sigon sa imong gisaysay, gikan sa Roma, Spanya, niabot ang Kristyanismo sa tuig 1521. Mao po na akong gitubag sa iya. Pero ingon niya, nga sa Pilipinas, kung kinsay nauna, ay 1521 man kuno niabot ang Kristyanismo sa Pilipinas. Ang atong tubag mao nga ang Pilipinas sawa pa na sa gitawag og Pilipinas, doon na mga nagkalain-lain nga mga ethnic tribes. Dili na tinuod nga gidominahan sa mga Muslim ang atong nasod. Doon ay daghan kaayo nga mga ethnicity. Kung imuhang tan-awon ng sociology, magtuon ta ni ana adto kas DSWD ug sa local government gamit ang RA 7160, doon naman ay census. Masabta nato nga ang mga isuon natong Muslim wala na ning kuyanab sa tibuok Pilipinas. Doon ay Muslim, yes. Kay take note, paabot ni Magellan o si Father Pedro Valderrama 1521 naman, unya 623 or 7th century ni kailap naman og kuyanap ang mga Muslim sa lain-lain nga lugar. Tama?
Apan dili kana makaliso sa usa ka kamatuoran nga ang nag-una nga tinuhuan nag-una ang zaman Kristyanismo. Ha? Kay kung naulahi ang Kristyanismo, nauna ang Muslim, dapat ang pangalan sa tong nasod wala gipatol kay Haring Filipe II. Dapat nakapatol na sa kung kinsa ang sultan na nagpanahon na. Sugot mo, inyong nasod, dato puti ang pangalan. Ha? Sugot mo, Lapu-Lapu. From the land of warriors, Lipu-Lipu. Sugot mo, nga na pangalan? Pwede man, mag-request ta, mag-plebisito ta. Pirmahan nato sa tibuok nasod. Pero respetuhan mag nato ang National Historical Institute. Take note, ang mga pangalan, doon na lalum-lalum nga rason nga nung gihimo na nga pangalan. Sa samang pagkaagi nga ang pagpangalan nato sa atong mga anak o sa kasagrado nga otoridad nga gihatag sa Dios, kay panahon nga mamatay ta og mobalik ta sa Dios, og sa dihang ang Dios mobalik sa ikayang ikaduhang pagbalik, ang tawag niya sa tuwa dili ang atong angga. Ang itawag niya sa tuwa ang pangalan nga gipangalan sa atong ginikanan. Ingana ka mahinungdanon ang pangalan. Mao tay tubag sa imong pangutana. Hello. Pakipalo up. Day isa, mangutana, sir. Mayong hapon, Brad. Wala gid ko pagtuluga ng mga eksplikasyon ninyo, Brad, sa Kampor Alima kaina. Unahon ko na kaina pang hisgot ang Kampor Alima. Ako ya membro ako itong tago matuon kay unog itubag ko lagi. Na di siya kay balo. Unya, ang ako pangutana karon, Brad, sa ikaw na national president. Kano saan natukod ang CFD ug kinsay nagatukod? Primero pangutana, ikaduha kog kinsay nagtukod. Ikatulo, nganong naamay pagsimba sa Sabado, labi na sa mga Sabadista, ug ang Katoliko sa Domingo man ang ila. Nga akong ipaklaro, Brad. Duhara ka pangutana tay. Nakuha na ba ko Biblia kaya binahog daghan to. Duhara di ay siya. Salamat. Ang CFD, Catholic Faith Defender, mo pinakaunang kapunungan nga nagadepensa sa pagtuong Katoliko nga naa sa Pilipinas. Proud ta nga moingon nga Philippine-made ang Catholic Faith Defenders. Ang atuang mga contemporary naa sa Oxford, England, kining gitawag natog kining Catholic movement, mga karaan kaayo nga mga profesor sa Oxford University nga nagadepensa sa pagtuon niadtong 1900. Unya sa karon nga moderno nga panahon sa Amerika na ay Catholic Answers. Naapoy Catholic Apologetics International. Unya, kung diri po ka sa Manila, doon na po'y Defensores Fidei Foundation. Doon na po'y St. Peter's Men's Society. Unya, doon na po'y pagsiak-siak sa ngadto-ngadto, doon na po'y gitawag na to nga CFLAM. Ha? Unya, ang CFD, since 1936, nagsugod siya sa gamay nga gitawag na to Bible study. Pinaagi nila ni Monsignor Montesilio. Unya, human ni ana, giformalize siya, sa dihang nagpagupit si Atty. Mel Kaumiran, kauban sila Pedro Cabaluna, ilahang na desisyonan nga, why not iparehistro na to ni? Kani nga grupo. Aron nga mulambo, kinis tibok Pilipinas. Ingon man, June 4 o June 3, 1963, opisyal nga giparehistro sa gobyerno ang atuang kapunungan nga Catholic Faith Defenders. Ug nagsaulog ta sa itong ikasaysinta nga pagkahimugso ni atong 2023 o karon 2024. So nasulod paghihapon ta sa maong kasaulugan. Og puryabuyag kaluoy sa Dios, no? Daghan na kaayo ta og mga membro labaw na sa Luzon, Visayas ug diri sa Mindanao. Ug unya daghan na kaayo ta nga mga depensor Katoliko sa social media, unya daghan na ta nga manubag. Dili lang kay pipila ang manubag sa pagtulunan nga gisupak sa mga kaigsuonan nato nga mga dili Katoliko. So narehistro 1963, June 3, unya ma-renew ang atong Convention National June 8 to 9 sa Antipolo, Diocese of Antipolo karong Hunyo. Sa ako ang State of the CFD Address, ako ang hisgutan ang mga current development, may labot ang administrative concerns sa atong kapunungan. Maundang na ng kulurom nga mga CFD. Maundang na ng magdaladalag CFD apan wala na hatiunay sa usa lamang kapanon diha sa usa lamang ka magbalantay. Dili igo nga magsuot kag uniforme. Dili igo nga kaila nimo ang mga CFD. Ang saktong CFD mutuman sa kung unsa ang kapunungan nga mga mando. Mao na ongoing ang ato ang census karon. Ongoing ang pag-verify sa itong mga public information officer sa mga lehitimo nga grupo. Kaya nga naman, muabot ang panahon nga ma-professionalize na pag-ayo ng atong team ug ipakita na namo ang ato ang hulagway sa
Catholic Faith Defenders. Mo na ngay ampo ninyo ang atong kapunungan, maura ni nga kapunungan sa sud sa simbahan nga nasudnon ug walay kwarta. Nga ang kwarta gikan sa bulsa sa mga volunteer nga mga depensor nga usahay pagyod di pagyod pasudlon sa mga parokya. Sa katarungan nga kuno wa makahuman og formal nga pag-itukar sa Sagrada Biblia. Nabati ko na. Kanang ikaw pa'y mo gasto, ikaw pa'y mo lecture, ikaw pa'y dauton. Tinuod. Nabati ninyo na. Yes. Nga unsa may pabilo nga nagpabili nato, what binds us in common is that we were once attacked by the enemies of the church and we were once evangelized by a Catholic faith defender who is neither a professional nor a biblical scholar. Yet they were able to prove based on the sacred scripture the tenets of the faith. Mao na nga ayaw mo kahadlok, penetrata sa mga parokya. Tabangan nato ang simbahan. Kay kung managhan ang nag-alagad sa simbahan, mukunhod ang mga tambay. Pag mukunhod ang mga tambay, ang mga batanon musod sa simbahan, mugamay ang kriminalidad. O kung mugamay ang kriminalidad, ma-appreciate ka na sa kinatibukan. But pasabot nga ang Catholic Faith Defender sa kinabuhi sa simbahang Katoliko sa Pilipinas nakatampo sa bisan unsang pamaagi. 60 years na tabay. Wala ni kwarta nga kapunungan, pero nganong naata karon unsa may common nato nganong naghiusa man ta gumikan kay kita nagdilaab ang atong pag-alagad sa Dios, nagbuntaob ang atong kasipot nga dipinsahan ang pagtuong Katoliko kay kita di nato tugtan nga dunay usa ka turil, dunay usa ka gitawag nato nga mga panon nga mawala mo na inay atoa silang panalipdan. Do apologetics first is aron ipasabot kung unsa ang pagtulon ang Katoliko. Second, to stress kay ang pagka-CFD dili pud ni para sa tanan. Mao to sa akong intro kaganina, ang pagpanalipod sa pagtuong Katoliko usa ka bukasyon, dili pud ni angay sa tanan. Mao nagingon sa 1 Corinto 2:12-27, dunay gitawag maayo ka mo kanta pag choir. Dunay gitawag nga maayong mubasa nahala pag reader. Dunay gitawag nga maayo kayo mo explain mahitungod sa liturhiya nahala pag BLS. Dunay gitawag nga maayo kay mo amumas pamilya nahala pag pro-life. Pero how about maayo ka anang tanan? Unya maayo pa jud ka mo depensa sa pagtuo. Kada istorya nimo siprihan og sita sa Biblia. Sa tan-aw ninyo. Dili ba na mo siga ang mata sa inyong giseminaran niya mo ingon sana all. Ha? Mo na ang CFD karaan na kaayo. Unya sa ikaduhang pangutana basi makalimot ta nganong Sabado. Sa panahon ni Moises wa pay kalendaryo. Wa pa ng Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes. Mo nang ampulong Sabado diha dili Sabton nga Sabado nga kagahapon. Kun dili from the word Sabaton meaning magpahulay ka or Sabbath. Genesis 2 bersikulo 2 ang Dios mipahulay. Pangutana Sabado to? Gingan lang ba to nga Sabado? Human mahimo sa Dios ang tanan, mipahulay siya. Ya, Sabado. Sabado? Wala. Exodus 16:23, si Moises ang nagpili sa adlawng Sabado. Dili ang Ginoo mismo. Kay aron handumon ang usa ka dako kaayo nga unsa man milagro sa Dios nga mao ang pagsaylo nila padulong sa yutang gisaad. Mura gud pitagot, sugton kasi mong uyab, ay tama, August 8 dayron ato aning handumon, August 8 anniversary. Kinsay nagbuot? Ikaw. Kuha ninyo? Ikaduhang Pedro 3, versikulo 8. Ang usa ka libo sa Ginoo usa ka adlaw sa tao, ang usa ka adlaw sa tao usa ka libo sa Dios. So kung ikapito, ta adlaw nagpahulay, 2,000 years pa man ta karon, ikaduha pa lang ka adlaw sa Ginoo. Wa pa nang ikapito. Mo man ka gusto nimo ipasabot. Granting without admitting. Lain pa. Isaiah 1 versikulo 3. Kay wala man nakaila ang mga Israelita sa Dios mo na nga gibuot sa Dios katagaan gud sila og usa ka adlaw nga magpahulay in remembrance of that saving works of Yahweh. Mo na hinungdan. Salmo 33 bersikulo 6, memoryado man na ninyo nga ang kalibutan gihimo pinaagi sa pulong. Unya ang parallel ana nasa Juan 1:3.
Omnia per ipsum facta sunt. Og ang tanan gihimo pinaagi sa iyang pulong. Kunya sa 14 sa 1, ug ang pulong nahimong tao. Kinsa man to? Mo to si Kristo. Mo pasabot, gihimo ang kalibutan pinaagi sa pulong, dili pinaagi sa adlaw. Ang day 1, day 2, day 3, it's just a descriptive language sa Genesis denoting perfection. Di ba sa kadahimo niya moingon ang Ginoo, and it was good. Og kini ang gihimo og maayo. Mo pasabot, kana nga mga numero nagkahulugan kana nga perpekto ang gihimo sa Dios sa kani perpekto, sa kani perpekto. Manay pasabot ana. Lain pa sa Hebrehanon 4:8. Memoryado niyo na kung yung kinaon mga Sabadista. Unsa may giingon? Di ba? Kung nakahatag pa si Moises og tinuod nga pahulay, ang Dios di na ta maghisgot pa og lain pang adlaw. Sugikan sa Sabado, ingon ang Ginoo, ingon si San Pablo ngadto sa taga Hebrehanon, ang Dios maghimo pod og laing adlaw nga lahi sa gipili ni Moises. Kung ang adlaw Sabado gipili ni Moises, ang imong choices na lang Lunes ug Domingo. Lunes, Martes, walay Sabado, Domingo. Ang imong choices, dili na Sabado. Mapadayon pa ko? Tama naman siguro to? Ha? Colosas 2, versikulo 16 katos 17. Ang mga balaod, ang 613 ka mga balaod ni Moises, there were 613 Mosaic law. Taman lang na ni Juan mga magbubunyag, Juan 1:17. Ang katumanan si Kristo. Si Kristo nabanhaw sa adlaw nga Domingo. Ang adlaw sa Ginoo, this is the day that the Lord has made, adlaw sa Domingo. Nabanhaw ang Ginoo sa adlaw sa Domingo. Dili sa adlaw nga Sabado. Si Kristo nagpahulay sa lubnganan. Apan ang adlaw sa Ginoo, this is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad, adlaw nga Domingo. Mao na sa kinat sila nga Biblia, Spanish nga Bible. Des pinadayag 1:8 man siguro na or 9. Gingon diha El Nuevo El Domingo. Di man ta katsila no? Di mo taga sa mga ilong, parehas man ta. Ha? Unya buhat 20 bersikulo 7. Nagpahulay ang mga unang katilingban nga gitukod ni Kristo sa adlaw nga Domingo. Ang Sabado sa gabi imanggod ug sa hapon, Domingo na ang equivalent. Sa reckoning sa Jewish calendar, sunrise to sunset na sila. Mo na nga kabantay mo sa simbahan, dunay Sabado sa hapon nga quote-unquote anticipated mass. Kaya wala magoy pulong anticipated. Para dali lang masabdan ba? Pero actually, kana nga misa, Domingo na nga misa. Kaya sa kalendaryo sa mga Hudyo, ang Sabado sa hapon, Domingo na sa kalendaryo sa Kristiyano. Kuha ninyo? Mo ito'y tubag sa pangutana. Hello. Mayong hapon sa tanan. Lahi pod ning ako pangutana. Bago lang, ang among katekista nga nag-announce nga bawal magsigig pangalawat ang bawal magsigig kalawat ang nagamit og mga contraceptives nga walay mga kumpisal. Sunod, nasuko man ang mga babae nga nagamit. Niingon ang service nga nagsabot na ang gobyerno ug ang simbahan kabahin ni ana. So ang akong pangutana, tinuod ba nga ang simbahan ug ang gobyerno nagsabot kabahin ni ana? Ingon ni BBM, nagsabot daw si Digong ug si Xi Jinping. Doon na sila sabot mahitungod sa South China Sea nga gitawag Philippine West Philippine Sea. Sabot lang. Wala ta kabuluon silang gisabutan. Kumidsara, te. Ha? Ang tubag na to ni ana, di man ko taga gobyerno. Ang tubag na to ni ana naa sa 1 Korinto 11, sugod ta sa 25. Take note, pangutana ha, sala ba or tama ba ang giingon sa mga katikista nga magsigig pangalawat while at the same time gagamit og contraceptive? Sala ba? Ang meaning contraceptive, Latin man na, contra meaning against. Nya, septio, pasabot pagpanamkon. Pasabot, gagamit ka contraception, meaning, dili ka gustong kinabuhi. Entonces, ang simbahan, ang label ana sa imuha, mura ka og murderer. Under na siya sa, unsa man, 6th commandment. 6th or 5th commandment? 5th commandment, thou shall not kill. Kay ang 6th man, kay thou shall not commit adultery. Mo nagibutang na sa 6. 666.
Persibo kag usa, giingon diha ayaw pagpatay. Take note, ang ayaw pagpatay, sunod na siya sa tahura ang imuhang ginikanan. Ang Decalogue, ang napulo kasugo sa Dios nabahin sa duha. Ang unang tulo mahitungod sa Dios. Ang katapusan nga 7 mahitungod sa tong pagkinabuhi sa kalibutan. Unsay una? I am the Lord thy God, thou shalt not have other gods besides me. Then, remember, unsa tong isa? Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Then ikatulo, remember to keep the Lord's day. Mo na tulo, atong obligasyon sa Dios. Ang 7, una, tahura inyong ginikanan. Kay extension sila sa Dios by virtue of relative authority. Dali man ka ikaw ginikanan, gitagaan ko oportunidad nga magbuhi ka og kaning tao. Wa ko na gihatag sa uban, gihatag ko na sa imuha. Ha? Unya, ang sunod na, thou shalt not kill. Mao na sa contraception. Unsa may gingon sa 1 Corinto 11:25. Dex, Jeff, pre. Kabasa ka? Basaha daw para mas mababa nila. 1 Corinto 11:25. Isa na apps nga cellphone. Wala ko dala Biblia. Di kay safety convention man gud ni. Nagtuo ko nga mga Biblia. Isa nagdala Biblia. Naman to marihatag. Abria, 1 Corinto 11:25. 25. Sugos 25. Ako'y basa. Ang pangutana ha nga sala ba ang giingon sa katekista? 11:25. 1 Corinto kapitulo 11 bersikulo 25. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa og niingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan og sa matag inom ninyo gikan niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Okay, so ang konteksto ana panihapon sa Ginoo mining misa. Kunya dunay sumpay napa Jeff sa 27. Paminawon nato ni pag-ayo 27. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo o muinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas og sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon og unya mukaon sa pan og moinom gikan sa kupa. Padayon, kay kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan og iniginom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Okay. Ha? Tatay taas pa na, pwede pa na sa bersikulo 30. Ay na lang Dex, okay na. Jeff, okay na. Buti pasabot, tanan nga Katoliko nga dunay pribilehiyo nga makakalawat atol sa santos nga misa ug unya nagtangag sa iyang kasing-kasing og dagko nga sala namatod pa sa 1 Juan 5:16 sala nga mortal, kinahanglan susihon niya yang kaugalingon. Mao na nga katong katekista ni ingon, kinahanglan mo refrain dili usa mo kalawat kay susihon niya ang kaugalingon, kay ang mando mahitungod sa paggamit og contraception gidili sa sugo sa Dios, mao to'y tubag. Og dili lang contraceptive. Bisan unsang sala nga ikamatay mortal sin, kinahanglan nga susihon nimo yung kaugalingon. Di mo matingala sa sigid yung kalawat pag-abot sa balay mamalikas gihapon mo. Ngano man, kay ang grasya unta nga mutapion sa atong kasing-kasing, gumikan kay nagbuntaob ang kangit-ngit sa atong kalag, dili makita ang kahayag nga gikan sa sulod, masuspended siya. Tungod kay wala ta nagsusi. Kapila ba ta mangumpisal sa isa ka tuig ka usa? Although mauna ang sugo sa simbahan, pero mauna ang pinaka-minimum requirement. Ngano mo settle maka sa minimum nga naa may maximum, unsang maximum? Each time conscious of your participation on the occasion of sin should refrain you from taking Holy Communion. Instead, you avail the sacrament of reconciliation or confession, and then you go to the sacrament of the Holy Eucharist. Dili pwede mangalawat ang usa ka Katoliko nga napuno sa kasalanan. Of course, ang pare, pag muduol ka, di mangyud ka i-x-ray. May lag si Padre Pio ang imuhang duulan. Kay kabalo siya sa imong sala, di ka pa mangalawat. Nabitay ni duol dadto nga mason, pag duol niya pahilak-hilak pa kunuhay, niingon si Padre Pio, uli oy. Balik diri pag imo na ikumpisal sa kuha nga mason ka. Nasyak sigang matas mason. Na ay usa ka tawo lalaki, perting tisuya, gikan pa og Pransya, unya Italy man to sa San Giovanni Rotondo, ang lugar ni Padre Pio. Nakaadto man kuha ng lugar Kung asa siya namatay, asa siya nagministeryo, asa tong samad sa iyang kamot, kay stigmatic priest man na siya. Paglingkod lagi sa katong tisuyon, ang yang gikumpisa lang iyaha lang usa ka kabit niya, tuloy ang kabit.
Itan oras Padre Pio niya. Yan ingos Padre Pio. Ang duha di ay. Ay ning gawas oy ni pauli. Unya ulan-ulan kay winter, perting tugnawa sa gawas, wa dai siya ni uli. Dadto siya sa kabugangan kay kanang San Giovanni Rotondo na bukid pa na. Mura man nagkanang unsa ba na diri kanang barubo kanang bukid likod sa bukid. Naaptan siya buntag. Nauga iyang sapot. Nya magpakumpisal lang sa Padre Pio pag alas 7 buntag pag human siya misa. Niluhod pa siya dito ting alas Padre Pio. Pagtanaw niya ingos Padre Pio, o kumusta man, okay na ka? O sige, gawas na gipasaylo na ta ka. Wala ni nagihulat nga mo istorya tong tao nga naman. Nabasa naman yang kasing-kasing nga nagbasol ko siya lalimang kag nagpundol siya sa gawas. Kay natingala siya nga ning parian ni. Kabaluman nga doon ako itulog kagabit o sa roda ko ikubisal. Huwag ka nang pariaron, hantod karon ang yang lawas wagid madunot. I-click nyo sa internet, Padre Pio Pietrelcina. Na ako'y libro ana niya 365 days na meditation. Kada adlaw pag mata nako sa di pa nako basahon ng ebanghelyo ug magampo sa Birhen sa Guadalupe, basahon ko tong everyday niya nga meditation. Kung karon April 28 akong basahon. Nya mao na ang ako ang baunon sa tibuok adlaw nako nga pagpuyo aning kalibutan. Buti pasabot na ko mga igsuon, ang contraception sala nga dili gyud basta-basta nga mapasaylog ordinaryo. Naibaw ba mo kung nagpa-abort ang usa ka babae, dili na mapasaylog ordinaryong pare? Sa canon law, obispo ray makapa-absolve ana. Og mason gani. Doon nami membro sa ato ang grupo sa Lady of Guadalupe. Kalabo ni Dr. Paderna, usa ka ophthalmologist nga batid sa sa Davao, mason yang papa, 32nd degree. Pinakadako nga mason kay abogado man panahon ni Cory Aquino. O nga mga anak dimulay. Apil siya dadto. Kabalo ba ka nga bag-o lang niya nasabtan ang pagtulon ng simbahan, gipa-renounce niya iyahang pagkamason at tubangan sa obispo sa Bishop Palace na tumiyaging tuig. Unya, doon ako'y permiso nga miingon siya nga, Brother Ryan, you can tell this story to everybody for the purpose of edification and sanctification of souls. Hantod karon, doon ay pangutana si Bishop Cortez. Gi-clarify niya kay basig na usab ng tudlo sa simbahan mahitungod sa mason. Unsay reply sa Dicastery for the Doctrine of the Faith. The same lang gihapon. Ang 1983 ug 1995 nga dokumento gikan sa Congregation for the Doctrine of the Faith ug ang karaan nga canon law ang bag-o nagkahiusa nga hantod karon nga kung ikaw mason ug kabalo ka nga ikaw mason dili gyud compatible ang imuhang pagka-member ni anang grupuha sa simbahang Katoliko. Hantod karon nagpabili na siya. Manay tubag sa pangutana. Hello. Okay, mayong hapon, Brother Ryan Melihina, our National Safety President. So, from Tandag City Chapter, so manay pangutana. Ang pagpasipala ba sa santos nga lawas ni Kristo o Eucharistia, pinaagi sa pagtunog-tunog, gigamit og anting-anting, o gigamit sa pagbuwang, is panisabol ba sa late sentency? Late sentence sa canon law. Nakoy canon law dire 1983 nga Code of Canon Law. Ang giingon dire pag blatant or tinuyuan nga pagbugal-bugal bisan gani sa mga sacramentals. Labi pa sa mga sakramento. And even pagbugal-bugal sa Santo Papa. Ako basahon Canon 1373. Atong basahon. Sumala dinhi Canon 1373. A person who publicly incites hatred or animosity against the Apostolic See, meaning ang Santo Papa, or the ordinary and even sa obispo magbugal-bugal ka because of some act of ecclesiastical office or duty, who provokes disobedience. Kana imo bitawng halingan og storya nga ayaw na sundan yung obispo. Ayaw tuman anang gingon sa inyong Santo Papa. Sa gingon, shall be punished by interdict and other just penalties. So in connection sa mga sacraments, take note, bisang wala pa'y termino sa canon law ang tawag unsa man? Sacrilege. Pag-BI sa mga butang na balaan. Sacrilege. Unya, kung tinuyuan, kanang dili ingon nga, sula kanang accident lang, tinuyuan gyud, of course, no?
kana dunay gitawag na ang simbahan ni ana nga mamahimo kang imbestigahan unya mamahimo ka nga ma-excommunicate. For example, lay minister ka. Di ba nagsinina ang lay minister? Kanang extraordinary minister of Holy Communion? Unya paghuman, wala ka nagsinina. Nikalit kag sulod sa Santo Cristi. Wa ka na nangid sa pari, nanguha ka og kustiya. Kato siya nga klase nga akto, kung ako paris-paris ato, ang una na kong himuon, reparation. Pag human na, mangayo ko og explanation sa iya nganong gihimo niya to. Nga wala ka sa imong function, wala ka nagpakalawat ana nga oras, wa pa ka nagsuot og uniforme, unya nikalit ka duol diha. Pari gani magsutana pa mangani. Para mo duol ana. So pag human nga ma-consider ang mga proseso, dunay gahom ang pari nga muingon ayaw nag-serve. Dunay gahom ang pari muingon nga dili na kanako dawaton. Kay authority atong gisgutan niya na. No? Kay kung mahibal-an to sa obispo, unya ang pari wala nagpahibalo or wala siya action, pwedeng obispo muingon, padre, i-reassign ta ka sa bukid. Di nako butang agpari ang kana nga parokya. Pili mo. Ingana ang simbahan, kung unsay pagabadbaran sa yuta, pagabadbaran sa langit. Lucas 16, ang namati kaninyo, namati kanako. Ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako ug sa nagpadala kanako. Muna ang tubag ato sir is duha maguna ka klase nga penalty. Ipso facto o lese fecunde. So depende sa case na siya. Di na siya automatic. Ang automatic kung ang babae nagpa-abort, kabalo siya nga sala, nagpa-abort, automatic excommunication. Mason, dili na automatic karon, pero pag once nga in due time ma-establish, mamahimo gihapon ka magawas ka sa simbahan. Muna tubag sa pangutana sir. Okay, last 2 question na lang. So ikaw tapos isa na nga pangutana. Maayong hapon sa tanan. Brad, maayong hapon. Balik ta sa imong topic ganiya, Brad, about sa same-sex marriage, which is physical aspect. Makita na gyud ang akong pagka LGBTQ+ member. 8 years na ako ka-live-in partner. 5 years sa among relasyon, wala gyud kami nangalawat. Pero sige may pangumpisal, sige mig simba, gali ako, ang akong gihimo para mahulipan para sa kuha, para na lang ba ma-cover up ang akong mga kasalanan, nagpa-member ko sa mga pwede na ako masudlan nga mga organization sa simbahan. Nag-Legion of Mary ko, then nag-Catholic Faith Defender, tapos ang ako po ginabuhat na may grupo sa mga batanon nga magadto-adto sa lain ng mga barangay, magtudlo og rosary, magkatikais, manudlo about sa cross, sa mahal na berin, tanan, mao na mong gibuhat. Despite of sa among pag-live-in, wala mi nangalawat, tapos after, kay 8 years naman mi, after pagka 6 years sa among relasyon, nangumpisal mi sa bago na Paris Press sa amo ang parokya. Grabe ang among kasyak, kay gitugutan mi niya nga mga lawat. Kay kami, Brad, naningkamot gyud mi nga dili mi maka sulod anang pakighilawas. Amo gyud ang gipaning kamutan nga dili gyud mi makighilawas gi. Kay gali nag-adapt mi og baby, karon 2 years old na siya. 2 weeks pa to ang baby pagkatag sa mua. Ginabutang gyud na ako ang bata sa tunga. Kay aron dili gyud mi matintal. Naagyoy mga time syempre tawhanon, say matintal ta labi na makita nimo nga nag-ilis. Mga malisyoso. Mag-ilis, siyempre, naamang yung tayo tawanon nga pagbati. Usahay, naa sa akong mind na gusto na ko siyang kaunon, physically. Pero, naagay, moabot sa akong time, usahay, pag mo-attempt ko sa iya ha, moingon siya nga, manangit ta ni Father kung tugtanta. Siyempre, dili mangita tugtan. Actually, dili na lang ako pangalan ang mga pari, dili lang usa o tulo ka pari ang among pangumpisalan nga na namo og pagtugot nga mo receive mi og sacrament katong Eucharist gyud sa kada Legion of Mary para pod siya nga napod siya religious organization nya karon pag-abot pod di Papal Nuncio kay siguro ang uban nahibaluman nga ang akong kuya is pare nag-ask si Papal Nuncio about sa same-sex marriage tungod kay grabe nakatalamak sa tibuok kalibutan. So, nag-ask si Papa Nuncio kung naa ba siya kaila or naa ba po diri sa Pilipinas
labi na sa dayusis sa Tandag og case na ngani. It so happen na manghod ko niya. Mo tong eager si Papa Alonso na makig-ila-ila sa amoa. Mo tong time na pag-ari niya sa Tandag, pagmisa niya sa Old Cathedral, giblisingan mi ni Papa Alonso uban ang akong anak. Wala man siya gi-ask nga or unsa ang iya gon Katolik ba ang akong anak kung gibunyagan na ba? Nabunyagan na no anamo. Mangutala lang ko, Brad, kay naa man gihigayon nga tungod nag-ipon mi sa ako ang kanang partner 8 years na mi pero 3 years na mi walay sexual usay maglaway lang. Mangutana lang ko, Brad, kung angayan pa ba ko mga lawat or mangumpisal sa ako despite na naay kuan ba eagerness ako nga mo attempt ko og paghihilawas niya. Bisag wala na ko buhat na kanang makaya lang nako ba i-control ang akong kaugalingon. Mao ra to, Brad. Salamat kaayo sis sa imuhang sharing, no? Makatandog kay sa tinud anay daghan kayo nagpuyo nga sama ni ana nga dili gani makaako og hatag og testimonya. Mao ning giingon sa pidut sa supplicants nga love the sinners but not their sin. Og ang mga bendisyon nga ilahang naangkon sa panahon nga mutambong sila sa misa, naghatod kanila sa maong consciousness. Nga to the extent nga quote-unquote, maglaway na lang in town. Challenge by ana siya. Dili lang na alang nila, bisan alang kanato nga mga nagpuyo pod nga dunay mga kauban. No? Kay ang sala dili lang kay kana, matud pa sa pidut sa supplicants number 22, the sin of the world is great but not infinite. Tinuod nagbuntaob ang sala sa kalibutan pero dili dumalayon. Whereas the merciful love of the Redeemer is indeed infinite. Mabitaw sa pagpasaylo 70 times 7. Meaning infinite mga pasaylo Pero sa moral theology, dunay gitawag nato nga different types of sin. Of course, basic catechism, duha ka mga klaseng sala, original sin and actual sin. Original sin, Galatia 3:27, Juan 3:5, pinagis bunyag mawa na. Apan ang atoang kinaiya nga duol ta sa pagpakasala kon concupiscence, magpabilin gumikan sa atoang huyang nga kahimtang. Mahimo lang na siya nga imong masuklan panahon nga mo avail ka sa mga simbahan. Mao na nga matud pa ni Pope Francis sa iyang dokumento number 20, The Theological Pastoral Understanding of Blessing, one who asks for a blessing show himself to be in need of God's saving presence. Wa man siguro mo dool magpa-blessing nga wa mag-ila nga dunay Dios nga nakinahanglan siya panabang. Di ba? Wa may mo dool nga magpa-blessing nga naingon nga naa na ko tanan. Magpa-blessing ka na ngayo kag bendisyon sa Dios, dili tungod sa spidus sa suplikansa, dili tungod sa inyong pagpuyo-puyo, tungod nga ang Dios sa iyahang misteryoso nga pamaagi makakita unta ang mga tao sa iyahang tinuod nga misyon sa kalibutan. Balikon ako ganina, dunay tulo lang kabutang ano na tao ta sa kalibutan. Basic catechism, basig nakalimot na ta. The purpose of man's existence to know, to love, and serve God for order for us to be with Him in heaven. Mao nay tulo ka butang aron mahibaw ta, aron makahigugma ta niya, aron serbisyuhan siya, aron nga makigkuyog ta niya pag-abot sa panahon. Musod na ko sa moral theology. Naay gitawag nato nga tulo ka mga sangputanan kung saan nato pag-identify kung ayang ginahimo dili na gyud siya maayo. Doon ay gitawag nato nga object of the act. Ang object. Doon ay circumstance of the act. Ang nakapalibot nga circumstansya. Unya, doon ay end of the act. Ang resulta sa maong paghimo. Panalitan. Nangawat kag pisi. Object of the act. Ang circumstance, pisi nga gikan sa ginamit nga kawayan. Ang end of the act,
nawala ang pisi gikan sa kawayan. Ang tag-iya milyonaryo. So pagkuha nimo sa pisi, dili to mortal sin, venial sin ra to. Kay basi gamiton na nimo nga hikot sa imuhang iro. Lahi pod ng kahimtang na object of the act pisi. Circumstance iyang gibira. Ang end of the act na ay ulo sa baka. Ang tag-iya usa ka mag-uuma. Tanaw ninyo binyal? Mortal sin. Kung ato ang gamito na siya nga kaning pananglitan, ibutang ta nagpuyo-puyo, wala nakighilawas. Unya dunay higayon nga magsiga na lang og magpuyo sa kaibog. Ha? Naay gitawag ang simbahan ana sa gitawag og occasion of sin. Okasyon nga makasala ka. Ang ingon sa Biblia, sukli ang yawa ug mudagan, mukaritil sa dagan. Buti pasabot, ang santos dili na masantos gumikan kay nagbalik-balik ang iyang sala. Kung dili sa matag sala ang spiritual masters kana mga mystical saints kana bitaw magampo manglupad na. Unya makakita na sila og mga pananawon, makabasa na sila sa imong sala. Manay la Padre Pio, Saint Teresa of Avila, Saint John of the Cross, kana ang mga santos, San Vicente Ferrer, nga ipasa lang niya sa iyahang altar server ang pag-ayo sa masakiton kay nagwali pa siya sa 30,000 ka mga tao sa Valencia, Espanya. Ihatag niya sa altar server. Ang altar server mo ay magpaayo sa masakiton. Maayo po ba ya? Meaning dunay gahom. Ang mga santos di nila na makabuot kung magsigisag balik-balik sa number 1. Kay naamanay ang sa pagkabalaan. Doon ay gitawag na tog purgative stage. Doon ay gitawag na tog illuminative stage. Unya doon ay gitawag na tog unitive stage. Hantod sa katapusan contemplative stage nga halos maghinalukay na mo sa Ginoo. Kay kaila na ang Ginoo sa imo ug ikaw kaila na po sa iya. Doon na ang kasagaran sa tuwa manggod muungot ta sa primerong ang purgative stage. Unsa man? Ana bitay kumpisal. Parehas nga sala, balik-balik. Amang umpisal ra ko. Pag human ana, 3 years, 4 years, 5 years, dili niya na mahimo tungod sa mga grasya. Unya, kay naaman ang okasyon sa sala, naaman ang occasion of sin, so dili yun na mawala sa imuha. Ang kuyaw, kanang giingon ni Padre Pio nga, do not wait to repent at 11 when you die at 10:30. Kung natungnan, nga 8 ka tuig, wala lagi. Pero sa panahon nga nahimo na, giatake kas kasing-kasing. Mao na ang pidut sa supplicants nag-ingon, bendisyonan ang tanan irregardless of disposition, tungod kay ang blessing is a way of knowing God and putting in a state ang kana nga gitawag na tog couple or kana nga tao living in irregular situation, obtaining an actual grace. Unsa man ang actual grace? Ganiya sanctifying grace man to. Actual grace, mga grasya na siya nga wa damha. Pananglitan. Nagstorya ko karon, naminaw mo. Wa man na to damha ba nga ingani atong mga topic? Nanganhira mo diri ko convention ug naas Father Darwin. Pero kani ako gipang storya, although dili ni sanctifying grace, pero naay higayon nga mo-operate ang Ginoo sa atong kalag in a way of actual grace. Ana di ay. Ana, actual grace man na. Sayop di ay ni. Those are actual graces. Once it is built over time, unya panahon sa misa, unya mo kalawat mo, conscious mo nga wala mo'y mga dagko nga sala, ang actual grace, maoy maghatod sa inyo sa sanctifying grace, o kung i-maintain ninyo na siya, doon na mo'y friendship with God for the whole week. Unya, pagkasunod Domingo, kung magsimba na pod mo, unya, na-maintain nyo nga status, unya, nagsige mo ampo, naga-increase ang inyong level of sanctity. Mas mukusgan na mo, nga, dili na, mali na siya. Hantod eventually, from purgative, unitive, gitawag na to, contemplative stage, makaingon na mo nga, we should live as celibate while living in harmony. You can live. Imong mga kaila, pwede nimo nga kanimong kapartner karon, mahimo nimong amigo, best friends for life. Saint Francis of Assisi, crush kay ni si Sinclair. Unsa gihimo ni Sinclair, nagtukod og Poor Clares. Si Saint Francis of Assisi, nagtukod og Franciscan. Yet, sister sila nga congregation. Nagamit sila, ang ilang affection wa mausab. Usa lang ang wala nila ginahimo, kanang occasion of sin. Nakuha ninyo? Dili po na para sa mga isig ka lalaki o isig ka babae lang. Bisan sa mga bana, oy. Tanaw TikTok, real, oy, naamay nakatupis. Ang bana po, dugay-dugayon po. Unya, naamay gitawag na to sa internet nga algorithm. Madugay ka ninimog tanaw nag 3 seconds, mauna na ang manggawas. Kung ako karon asawa, kabalo ko nga mauday na ang kalakaran sa internet, ilabay na ko ng cellphone sa bana, oy.
Pero kung magsugod mo tanaw sa video ni Father Darwin, dugayon yung tanaw, kabantay mo, pagka next na po ninyong tuplok, another na po nga video ni Father Darwin. Another na po nga video nila ni Rosby. Another video na po nila ni Jeffrey. Another video na po sa mga CFD. Algorithm tawag, ana. Mula pasabot si computer, nabasa niya, na-wire niya yung utok, nga mao ni mong hilig. O niya, kung masigag tanaw, nagtupis niya. Ay, anak, perminti yun na, sa mga internet, makita gina ni mo. O niya, karon sa sige ni mong tanaw, na, atakihon ka. Wala ba yung anak, kasiksi sa impirno? Mga dito bags pangutana. Salamat kayo. Ha. Hello, so last na nga pangutana ni, para mahuman na ang open forum. Maayong hapon sa tanan. May hapon bro. Kini ako pangutana, bahin ni sa kaning mga patutuo ba. Nami parinti nga wala pa 40 dias na matya na sab. Tapos nabasa na ako sa GC nga para daw mahunong ang kamatay sa ilang magsuon, pabaunan og mga mahait nga mga butang para masumpa ang kamatayon. Kunya sumala sa Hebreano 9:27 ang tatag sa mamatay man. Wa man gyud maka kuan ani. Naa pa bay lain ani nga explanation o bersikulo sa Biblia nga atong hatagan og katin-awan kining maong mga patutuo. Bahin ining matud pa nila para masumpa ang kamatay. Salamat, Brad. Anyway, namas Father Darwin, tuhugon na niya unya sa explanation kanang sa mga patutuo. I think murag i-appeal na niya sa yang talk. Pero give me a sense of my share regarding sa duha ka mga matang na kamatuoran. Una, kining gitawag na tuog absolute will sa Ginoo o permissive will sa Ginoo. Ang absolute will mao nga gikan sa sinugdan gihimo niya ang kalibutan, hantod na matapos ang kalibutan, nakadikreto na natanan. Buti pasabot di ta kabuot sa unsang paagiha kita mamatay. Ang permissive will mao nga sa sulod sa absolute will gitinguha sa Dios nga mo partisipar ang tao. Pananglitan, ang atong Ginoo nagpakatao. Nahimo siyang tao gawa sa sala. Pero ngano man nga sa kangilngig sa sala sa tao. Ngano nga ang atong Ginoo nga inosente mao may gilansang. Pagbuot ba na sa amahan? Gitawag na siya og permissive will, gitugutan kung sa atong termino. Gitugutan siya gumikan kay ang purpose sa Ginoo aron maluwas ang tibuok kalibutan. Gitugutan ning gumbursa nga mamatay aron nga ang nasod Pilipinas mahimong gawas nun. Gitugutan ni nga mamatay aron nga ang tanang katawhan makaamgo nga kini mali. Gitugutan ni nga mamatay sa tuwa man gud ang pulong kamatayon ngilad og daning kuan connotation. Pero sa Kristyanismo, ang kamatayon mao na tong ticket padulong sa langit. Doon na bitay sugilanon, giingon kisay gusto sa langit at tanan hands up. Paingon kisay gusto mauna, wala na yung hands up. Di ba? But usahay, humanly speaking, dili pod kayo nato ing ana nga madawat ang permissive will sa Ginoo. Buutan man ko Lord, nag-alagad man ko sa simbahan, sa ifday ko 30 ka tuig nako. Pero nganong hantod ka raw may asenso sa kinabuhi, pait man lang gihapon. Wala ta kabalo. Basig usa sa mga hinungdan ni ana, wala ka nagtininuod nga sa ifday. Or ikaduha ni ana kung ihatag na sa Ginoo, dili gyud na para nimo. Or kung ikatulo pag ihatag na basig di ka magaktibo. Or ikaupat kung ihatag na basig di na hinung ka mahimong anak sa Ginoo. Nakuha ninyo ang punto? Basahan ninyo sa lente sa pagtuo. No? Isa ra gyud gisiguro sa Ginoo. Ginganlan na sa theology of providence. Nga sa pagkinabuhi nato ning kalibutan na wala taghikawan sa kung unsa ang dapat na anato. Kay kumuingon lang ang Ginoo, sukad karon ang nagkonbensyon sa Barubo, kutob sa inyong pangayoon, ako ang ihatag. Una-una dayon si Rosby. Gusto kog BMW Junior, gusto kog mansion, gusto kog 10 million, gusto kog ganang kuan. Unya pag-abot sa tumoy, kaya ang ingon sa Ginoo tagaan ta mo 1 minute nga mangayo. Pag-abot sa 59 second nakalimot man siya nga mangayo siya hangin. Nakalimot siya, gitagaan siya tutanan. Pero wa siya hangin. Patay oy. Kasabot ba sa mong pasabot? Wala mo nangayog hangin, wala ganyo giihap ang pitik sa inyong kasing-kasing, yet God gave it to us. Because what is basic, what is important, what is providentially given should be given favorably with God, with docility and humbleness of heart. Muna sa mata pag-ampo nato, sige ra ba tag-ingon, ang imong pagbuot mo'y matuman, fiat voluntas tua. Nya paghumande, paghatag sa Ginoo, ang akong pagbuot mo'y akong tumanon. Bugoy-bugoy mo ha, mag-ampo mo kay namoy pangayoon, dili kay mag-ampo mo aron ang inyong misyon sa Ginoo nga ihatag kaninyo masabdan ninyo. O masabdan nato, lahi dayon to gipangayo, ang ato adeng gusto anugon kayo. Na? So
nang hinaot ko nga niining ato ang Kulo Kabildo, una sa tanan na lipay ko pag-ayo, nya napod si tatay no katapusan. Nalipay ko pag-ayo nga nahimamat tamo. Actually nagalabay-labay ra ko aning lugara. Nagaadto kog Tagbina. Halos kada buwan. Nya mulibot ko aning Barubo padulong og Mangagoy Bislig, mulibot ko dito sa Singapore. No? Mo na nga sige lang magkita-kita ta sa dalan, mopalit kay ko gas diya sa inyong kuan tindahan. Ina lang ko nga kailata. Okay? Ako hatag kay tatay. Yes, tay. Wag na may ungan ako ni tatay. Maayong hapon kanimo padre. O maayo sa nga hapon kanatong tanan. Mga igsoon na hagit ako sa pagpangutana niini basin makatabang kini kanato isip mga Catholic faith defenders. Ang una nako pangutana, ang Ginoo nagtudlo kang Nicodemo, sa diyang si Nicodemo nangutana kang Hesus unsa may akong buhaton aron akong maluwas. Mitubag si Hesus sa bag-ingon, kinahanglan ka magpakatao pag-usab, pinaagi sa tubig o sa espiritu. Duha ka punto ang atong makita diha, pinagi sa tubig sa atong bunyag o pinagi po sa pagbunyag sa Espiritu Santo. Si Hesus ang magbunyag kanato pinagi sa Espiritu Santo. Dinilag ko kay taas-taas man pangutan na ramang kuno diretsyo. So ang Juan 3:5 referido sa bunyag. Si Nicodemo usa ka Hudiyo nga sekreto nga tinun-an ni Kristo. Gani kauban si Nicodemo, kauban ni Jose nga Arimatea nga mihangyo sa patayng lawas sa Ginoo nga ilahang tarungon og pahiluna. So si Nicodemo nangutana, mo to ang tubag po sa Ginoo pinaagi sa bunyag. No, be born again with water and spirit. Kunya ang bunyag wala na mag-require og age bracket. Di man na mabasa sa Biblia nga ang bunyagan daggo lang. Doon na kay mabasa sa Biblia San Marcos 16:16 nga bunyag namunyag ang mga sa mga daggo. Apan wa magpasabot nga bawal bunyagan ang mga bata. Di na mabasa sa Biblia nga bunyagan nga dili bunyagan ang bata. Ang mabasa sa Biblia, hantod ang tao dili mabunyagan, dili makasulod sa gingharian. Ang bata tao. Tama? Ug ang tao kinahanglan bunyagan. Galatia 3:27. Ang bata tao, Juan 16:23. Ini katao sa bata, ang tao usab, so ang bata tao. Di mo do kinahanglan bunyagan. Kaya ang papason diha sa sala sa bunyag, mao man ang sala nga panulundon. Salmo 51. Unya, nakapanunod man ta, Lamentaciones 5:6. Mao na nga papason na siya pinaagi sa bunyag. No? Mao na nga kinahanglan bunyagan tang tanan aron nga kita mamahimo tang kabahin sa lawas ug dugo ni Kristo. Labi pa nga mahimo tang miyembro sa simbahan or katilingban nga gitukod sa atong Ginoo. Mao tubag sa mga Okay. Salamat kayo, Sir Ryan Mejilano, ang atong President sa Catholic Faith Defender National. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.